Hello, ka-discarding in Gorot. So ngayon, gawa muna tayo ng PC o personal computer. Kadalasan kasi kapag custom builds, panay panglaro o gaming ang nakita natin sa page natin, di ba? Pero itong gagawin ko ngayon pang workstation, purong workstation talaga para sa papasukin nating negosyo o itutuloy natin yung negosyo natin. Gagamitin ko kasi ito sa mga mabigat na trabaho tulad ng 3D scanning, 3D rendering, paggawa ng mga sticker, card decals, at paggawa ng 3D cards, 3D files ng mga 3D printing o tarpaulin printing. Tsaka sa susunod, plano ko rin papasukin ng reverse engineering. So bali naabot ako ng mahigit 3 oras pero papaiksin natin. So para sa pinakapuso ng setup na to, hindi na ako nagtipid. Kumuna talaga ako ng AMD Ryzen 9 9950X. So bundle kasi to. So second hand lang pero ayos naman. Sa mga nakaranggo ako kasi random ko talaga yung bagal kapag nag-output ng malalaking tarpaulin o kaya kapag nag-render ng mga 3D model. Ayan, para sa ating 3D printing. Kailangan ko ng processor na hindi hihingal o kaya babagal kapag sabay-sabay ang trabaho sa shop. Nilagyan ko ng maganda-gandang to. Alright, so buti na lang itong 9950X ay may 16 cores, 32 threads, kaya kaya niyang tapusin ng mga heavy render ng mabilis. So malaking matitipid natin sa oras, linggo-linggo. Ibig sabihin mas maraming orders o kaya mas marami ang magagawa natin sa processor na ito. Sunod naman, para hindi mag-lag o mag-crash ang system habang nagde-design ako, mga komplikadong card decals o mga 3D files o vector files at iba-iba pa. Sinamahan ko ng 32 gigs o 32 gigabytes of na Kingston Fury Beast DDR5 RAM. Tapos para sa graphics naman ay nilagyan ko ng Asus TUF RTX 4070 ang sinalpak ko. So alam natin na lahat ng pagdating sa 3D scanning and reverse engineering software, ang GPU talaga ang bumubuhat sa trabaho o nagtatrabaho. Sobrang tibay at lamig pa nitong TUF edition para sa daily use sa shop natin. Kaya compare ako sa hindi ito bibigay dahil kahit maghapon nakabukas. So ngayon, mainit talaga tumakbo itong Ryzen 9950X, lalo na kapag pinupush sa rendering. Kaya sinalpa ko ng Profo 360 liquid cooler na may 3 fan. Medyo nahirapan nga lang ako sa pag-cable management nito sa likod. Ang daming wearings. Pero alam nyo ba, ang sarap talaga sa pagkiram habang ginagawa mo ito kasi first time personal build mo galing sa pinaghirapan mong pera. So pagpapatuloy at pagpalaki ng negosyo mo, lalo na bilang isang OFW, so sobrang naka-proud lang talaga. Dagdag pa dito, may malupit na 5.5 inch screen sa may pump head. Ito na ang pinaka mahabang parte sa pag nag-assemble ka ng sarili mong mahaling PC. Yung pipinutin mo na yung power button pagkatapos ng lahat-lahat ng pagod, puyat at habang nararaman mo, sige na, the moment of truth natin. At yun, nag-boot siya agad sa unang subok ng walang error. So sobrang ganda nito ng milaw na siya sa loob ng case kasabay ng mga RGB fans. Nabura agad ang pagod mo o kaya nawawala kagad ang pagod. So ngayon ay 100% ang ating bagong workstation. Ito naman ang mabilisang silip sa mga pesang ginamit ko. At saka kung magkano inabot ng bill na to kung bibilin mo ng brand new o kaya second hand. So ito ang mga presyo ngayon. So mag-comment lang sa baba kung sa tingin nyo solid ba itong RTX 4070 tsaka Ryzen 9950X na may 32 gigs of DDR5 RAM para sa ating sinisimulang negosyo ay susunod na negosyo. Salamat sa panonood and happy printing. See you again sa next video. God bless.